Si Yuse Cabral at si Orly Gutesa, dalawang magkahiwalay na buhay, pero paanong nag-uugnay ang dalawang tao na ito? Ito po muli si Attorney Michael Perario. Pag-usapan natin yan sa araw na ito. Habang umiinit ang balita tungkol sa kamatayan ni Yuse Cabral at marami ng mga mas nagaganap ngayon, yung pagtanggi ng pamilya daw, di umano, ni Yuse Cabral for forensic autopsy ay nagiging issue. Pero ako sa tingin ko, yan naman ay choice ng pamilya. Pero sa gitna ng lahat ng ugong at ingay nito, mayroon pang isang tao na tila ba unti-unting nabubura sa kamalayan ng mga mamamayan. Ito ay si Orly Gutesa. Ang huling impormasyon na nadinig natin sa kanya ay yung revelasyon ni Mike Defensor na si Orly Gutesa daw ay nasa kustodiya ng Philippine Marines. Na kalaunan ay tinanggi naman ng Philippine Navy na nasa kanila si Orly Gutesa. Ang tanong ngayon, nasaan siya? At ayon kay Mike Defensor, ang pamilya ni Orly Gutesa ay nasa kanyang kustodiya at kanilang pinoproteksyonan. Ano't ano man na nangyari kay Orly Gutesa, ang mahalaga sa kasalukuyan, at least ay ligtas yung kanyang pamilya. Ang dalawang storya nito, si Yuse Cabral galing sa Alta Sociedad. She's been mingling with the powers that be in the seat of power. At isang ordinaryong sundalo sa katauhan ni Orly Gutesa. Paano sila nagkakaugnay? Well, pareho silang involved dito sa flood control fiasco bilang mga testigo. Ang kanilang mga testimonya ay material at inaabangan sana na magbibigay ng mas malinaw na storya kung anong totoong nangyari. Si Yuse Cabral ay bahagi ng mga empleyado o opisyal ng pamahalaan na nag-allocate ng mga pondo na yan mula sa DPWH. Si Orly Gutesa naman, siya ay testigo kung paano yung mga kickback dito sa mga flood control projects na ito ay na-distribute sa mga tiwaling mga public officials. At isa na nga dyan, binanggit niya dyan, sina Zaldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, ano ang materiality nung pagkawala nilang dalawa dito sa storya nito? Well, kahit kung ano man ang dahilan ng kamatayan ni Yuse Cabral, the point of the matter is she is now dead and she can no longer testify. Si Gutesa, on the other hand, siya naman po ay nawawala. At dahil dyan, hindi na rin siya makakapagtestigo. At dahil dito, ang mga dalawang importanteng testigo na ito ngayon sa kanilang pagkawala ay mayroong magbebenepisyo. Sino ang magbebenepisyo dyan? Well, siyempre, yung mga opisyal na kanilang pinangalanan o dapat ay papangalanan pa sa kanilang mga susunod na testimonya. But because they are no longer here, at least Yuse Cabral is no longer here, si Gutesa, hindi pa natin alam kung nasa saan siya. But both of them can no longer be called upon to testify and shed light on this matter on the flood control fiasco. Who benefits? Well, you know who benefits from this. Alam niyo na kung sino ang nagbe-benepisyo dito. Pero ang larawan ay pinipinta nito para sa ating lahat ay hindi maganda. Na ang mga tao na may kinalaman o may alam tungkol dito sa flood control na ito ay nawawala or biglaan na lang namamatay. Coincidence ba na itong dalawang tao na to na material sa kaso na ito ng flood control ay wala na o isa sa nila ay namatay na? Tayo na pong bumuo ng ating mga sariling sapantaha dyan. Gamitin natin ang ating mga isip, ang ating mga utak sa pagbibigay ng mga tamang konklusyon sa mga nagaganap sa ating bayan. Ang mahalaga po kayong lahat ay magpa-participate. Sumali po kayo sa diskurso, sa usapin na ito. Huwag po kayong matakot. Ito ay bahagi ng inyong kalayaan ng pamamahayag. Pero dapat maintindihan ng gobyerno na ang sambayan ng Pilipino nagmamasid sa kanila. At tayong lahat ay handa na alamin kung ano ang totoo sa nangyari nito. Na hindi tayo basta paloloko sa lahat ng kanilang sinasabi. At ang mahalaga lang dyan, sa ating pagsali sa usapin na ito, patuloy po tayong magsisipag-aral. Patuloy tayong magsaliksik.
sa ating pakikialam sapagkat mahirap talaga makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.